Hello guys, it's me, Ivan Katautan. Ako'y nagbabalik upang mabigay sa inyo ng encouragement sa buhay. Meron akong gustong i-share sa inyong mga verses. Sana ma-encourage kayo dito. Okay? At alam ko na kailangan to. So sa verse na to ay na-shake ako nung binasa ko, nung nabasa ko. So alam ko na yung mundo natin ngayon, yung nangyayari sa mundo, sa paligid natin, is napaka-crucial, 'di ba? Lalo na ngayon sa pandemic. Ang daming crisis na nangyari. Halos buong mundo. So, keep praying lang, keep sanitizing, and keep trusting in the Lord. Everything's under control ng Panginoon. Bago ko i-share tong verse na to, alam ko na lost ka na. Or are you lost? Or papunta ka na sa puntong lost ka na. So, itong verse na to is para sa'yo. So, alam mo yun, kapag lost ka na, syempre, wala ka nang mapuntahan, wala ka nang malapitan, wala ka nang masandalan, 'di ba? Kumbaga, lahat na sinasandalan mo, unti-unti nawawala. 'Di ba? Kaliwat kanan, likod, harapan, wala ka nang masandalan. Kahit yung mga posible mong sandalan na mga kaibigan o anuman, di mo na masandalan. Nireject ka na. So, ito yung panahon na kailangan mo ng tulong. Ito na yung panahon na kailangan mong tulong ng Panginoon. Kung lost ka, lumapit ka na sa Panginoon. Kung nawawala ka na ng pag-asa, andyan ang Panginoon, lapitan mo. Minsan, ang Panginoon, inaalaw tayo na magkaroon ng problema, struggle, circumstances, even challenging sa buhay, na talagang mahirapan ka. Kasi kung di alaw ng Panginoon yon, di mo mararamdaman na kailangan mo ng tulong niya. Hindi mo mararamdaman na kailangan ko ang Panginoon. Kailangan ko ang Panginoon, di ba? O alam natin na, ay, God is love. God is love. God is love me. God is love me. Alam mo na, God is love me. Kahit di ka na lumapit sa Kanya, kahit mag-stay ka lang, so kung kaya mo lang gawin, okay lang kasi God is love me. Tutulungan naman ako. Wala naman masama kung lumapit ka sa Panginoon, di ba? Siguro, yung iba nakukornian na pag pupunta sa church para mag-pray or lumapit, di ba? Para makausap ang Panginoon. Siguro iba nakukornian. Pero, ito lang. Kung lost ka na, huwag ka nang magdalawang isip lumapit sa Panginoon. Sabi mo nga, minsan, pinapabayan tayo ng Panginoon na maging broken, maging masira, maging sira, maging mapunit, di ba? Kasi ang Panginoon, kapag di kayo na yan na masira, masaktan, mabasag, wala siyang aayusin sa buhay mo eh. Wala siyang aayusin sa iyo pagkatao. So kumbaga, that is process ng Panginoon. That will the process of God na minomold ka niya, inuulma ka niya sa tamang pagkatao. Ngayon, kung kailangan mo tulong, lumapit ka sa Panginoon, di ba? This is the right time para lumapit ka sa Panginoon. This is the right time para i-accept mo ang Panginoon sa buhay mo. This is the right time para isuko mo na lahat sa Panginoon. Kung ano yung nararamdaman mo, problema mo, even anumang pinagdadaanan mo sa buhay, walang mawawala, di ba? So, this is the right time na kailangan mo ang Panginoon sa buhay. Oo, kailangan mo talaga. I knew it. Walang masama doon. So, ngayon, di ba, once na lumapit ka sa Panginoon, that is humility. Kumbaga, nagpapakumbaba ka. Kumbaga, pinababa mo na yung sarili mo na, oo, kailangan ko na ng tulong mo, Lord. Oo, kailangan ko na ng tulong mo, Lord. Hindi ko na kaya. Nahirapan na ako sobra. Wala na akong kayang gawin pa. Wala na akong malapitan. Lahat nawawala na. Minsan, alaw talaga ng Panginoon yan. Madalas sa mga taong nakakalimot sa Kanya. That the processing of God. Kaya inaakalaw ng Panginoon yan. That the processing of God.
'di ba? Para ulmayin ka, i-mold ka, gawin kang maayos, para ayusin yung buhay mo. Kasi kapag di inalaw ng Panginoon na magkaroon ng problema sa buhay, challenging struggle or circumstances, o namang pinagdadaan mo, bakit ka naging lost sa buhay, hindi mo maiisip na kailangan mo ng Panginoon. Hindi mo maiisip na kailangan mo ng tulong. So, kaya nga, yan yung will ng Panginoon sa buhay mo. Paisip mo na kailangan mo ng Panginoon sa buhay. Kailangan mo ng tulong niya, at sa kanya ka lalapit. Diba? Parang example, kumbaga, kapag nag-gym ka, diba? Masakit. Diba? It's hurt. Diba? Kasi napupunit yung muscle. Diba? Namamaga. Diba? Pero after nun, malakas ka. Tama? Malakas ka na. Kumbaga, lahat mabubuhat mo dahil pag-gym, ganun. So, kaya ako ayoko mag-gym because it's hurt. Ayoko masaktan. Ganun ang Panginoon, 'di ba? Kailangan masaktan ka muna sa buhay. Kailangan you feel lost muna para maramdaman mo na kailangan mo na ng tulong ng Panginoon. Kailangan mo na ng tulong at lalapit ka. That's humbleness. Kapag lumapit ka sa Panginoon, humility. Pagpapakita mo na kailangan ng Panginoon, 'di ba? So, walang masama doon sa paglapit sa Panginoon dahil yan yung tama. So, ngayon, babasahin ko yung isang verse. Sabi dito, sa book of Matthew, chapter 11, verse 28. So, kung yung iba dyan, kung alam na yung verse, siguro, isa puso nyo, i-absorb nyo sa buhay, i-apply nyo. Okay. Sabi dito, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you a rest. Verse 29. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. So, dalawang verses pala to, na para mas matindihin nyo. So, sabi doon, come unto me. Diba? So, kung isipin mo, kung titignan mo, ang Panginoon na mismo nagsabi na lumapit ka. Come unto me. Diba? Hindi naman sinabi ng Panginoon na kung kailan mo lang gusto, lumapit ka lang Sinabi ng Panginoon directly na come unto me. Hindi siya sinabi na sige, ako lang na kapag gusto mo na lang or kapag naisip mo na lumapit is doon lumapit. No, because God said, come unto me. Sabi pa doon, di ba? All ye that labor and are heavy laden. So, lahat kayong napapagod na, lahat kayong nagpapapagal na sa buhay. Kumbaga, pagod na sa buhay, di ba? Yung feeling na, lost na ako, wala na akong magawa. Parang, sobrang pagod na ako. Bang, wala na akong kayang gawin pa, ayoko nang mabuhay. Parang gano'n, di ba? So, eto na yung time. This is the right time para lumapit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, no? Come unto me. All ye that labor, lahat kayong napapagod, nagpapapagal. Di ba? Nagpapapagal. Sabi dyan, and sabi pa doon, are heavy laden. Mga lubang or sobra na bigat ang dinadala. 'Di ba? Or pasahan sa buhay, sobrang dami ng problema, hindi ko na kailangan, hindi ko na kayang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay. Dahil wala na akong malapitan. So, this is the right time to come in the Lord. Come unto me, sabi niya. 'Di ba? Ito na. Sabi pa doon, and I will give you a rest. God will give you a rest. So, kung napapagod ka na sa buhay, yung feeling mo na lost ka na, wala ka nang malapitan, lahat nawala na, nagsilaho na, wala ka nang masandalan, this is the right time na lumapit ka sa Panginoon at bibigyan ka niyang rest sa buhay. Hindi naman ibig sabihin ng rest, mamamatay. No. This is the rest na hindi mo na mahisip or mararamdaman yung problema mo sa buhay.
or bigat ng dinadala mo sa puso, sa isip, physically, emotionally, lahat na bibigyan ka ng rest ng Panginoon. This is the right time para lumapit ka sa Panginoon, because God will give a rest in your life. Guarantee to, Brad. Guarantee. So, come unto me. Lumapit ka lang sa Panginoon. Sabi ba dito, sa verse 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. So, take my yoke upon you. Kumbaga, pasanin mo ang mga salita ng Panginoon sa buhay mo, which is yung mga commandment niya, yung will niya, yung gusto niyang na kailangan, ito yung gawin mo. Ito yung gusto niya na gawin mo para maging mabuti yung buhay mo. God's Word, the Holy Scripture, yun yung makapagpabigay sa'yo ng cheer up sa buhay. At the same time na you feel relaxing. Napipil mo na yung rest ng Panginoon na binigay sa'yo. Take my yoke upon you and learn of me. And learn of me. Matuto ka sa Kanya. Diba? Sa Kanyang mga salita. Kung paano mabuhay. Kung paano maging mabuting tao. Kung paano mabuhay sa mundo ng tama. Or may takot sa Kanya. Sumusunod sa Kanya. Faithful sa Kanya. At the same time, tiwala. Naniniwala sa Kanyang self. Sabi ba doon? For I am meek and lowly in heart. Maamo ang Panginoon at mapagkumbabang puso. So, once na lumapit ka sa Panginoon, hindi siya magdadalawang isip na tulungan ka, i-comfort ka, bigyan ka ng rest, bigyan ka ng solution sa mga problema mo, palaksin ka physically, spiritually, o lahat ng kailangan mo, needs mo sa buhay, madali mong makukuha sa Kanya. Madali niyang ibibigay sa iyo. Sabi niya, I am meek and lowly in heart. Sabi pa doon, sige, para maliwanagan ka. And ye shall find rest unto your soul. Kayo'y makahanap ng rest sa iyong soul. So, that means sa buhay mo, wala ka nang mararamdam ng bigat, hardship. Makakahanap ka na ng rest sa iyong soul. At the same time, sa iyong buhay, sa everyday life mo. At God is there for you. Because God gave you rest. Sabi diba, take my yoke upon you. Ano ba yung yoke? Sa Tagalog, pamatok. Diba? Parang sa nagtatao, Brad, or mga sister, or mga ka-believers dyan. Diba? Ang nagtitinda ng tao, diba, meron siyang kahoy para maging balance yung binubuo niya, yung tinitinda niyang tao. So, yun yung yoke, yung kahoy na yun, para kapag naglalakad ka, yung dala mo is balance, hindi ka nahihirapan. Para pag naglalakad ka, yung dala mong tao is balance at di ka nahihirapan. So, yun yung yoke na sinasabi dito na kailangan, sabi dyan, no, take my yoke upon you. Kumbaga, buhatin mo, pasanin mo yung yoke ng Panginoon para yung bigat na dinadala mong problema, bigat na dinadala mong dalamhati, depression, pagkalos mo, yung problema mo, struggle mo, pinagdadaanan mo, lahat ng problemang meron ka, ikaw na yung pinakamaraming problema, ikaw yung lahat ng loss, broken, sira, basag, na kailangan ayusin, i-repair ng Panginoon. Eto na, sabi dyan, take my yoke upon you. Kasi, everything is magiging magaan. Magiging magaan, brad, sister, ka-believers. Once na tinik mo yung yoke ng Panginoon, lahat is balance. Hindi mo na mararamdaman na mabigat ang buhay mo. Hindi mo na mararamdaman na may problema pala ako. Bakit di ko ramdam? Oh, talaga? May utang ako ng 1,000,000. Ba't parang, di ba? Kumbaga, lahat hindi mo na mararamdaman. Kasi nandun yung yoke ng Panginoon para itulungan ka na pasinin to, i-comfort ka, bigyan ka ng rest, na wag ka nang magkaroon ng what? Para hindi ka na mag-worry, bibigyan ka ng peace of mind ng Panginoon at peace of heart, di ba? So, yun yung gusto ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya at bibigyan ka ng rest. Lahat ng
pagpapagal mo, dinadala mong mabigat, isuko mo na sa kanya, brad, sister, ka-believers. So, eto, ulitin ko lang. Kaya sa buhay natin, natural na magkakaroon tayo ng problema, struggle, circumstances, challenging, o namang bigat, or broken tayo, na madalas nagiging broke yung puso natin, nagiging lost tayo, or lost na talaga tayo, wala tayong malapitan. Ito na yung time para ayusin ka ng Panginoon. Ito na yung time para i-repair ka ng Panginoon. Kasi kapag di inalaw ng Panginoon na mangyari lahat yan, di mo mararamdaman na kailangan mo ang Panginoon. Di mo mararamdaman na or masasabi na kailangan ko ng Panginoon sa buhay ko. Lord, tulungan mo na ako. Wala na akong kayang gawin. Di mo masasabi na kailangan ko ng tulong ng Panginoon. Kaya God is allow that problem in your life. Because dahil gusto ng Panginoon na malaman mo na nandyan siya. Merong Diyos na handang tumulong sa iyo. So, come unto me, sabi ng Panginoon. Lumapit ka na. So, yun lang. Sana na-encourage kayo ng mga verses na share ko. At na may patuloy kayong magtiwala sa palataya at maniwala sa Panginoon. So, lumapit na kayo. Walang posible sa Panginoon. At God is under control everything. So, yun lang. Sana na-bless kayo sa mga verses. Sana na-bless kayo. At kung mapapansin nyo yung bag na gumagalaw kanina is Malon. Ngayon, underway kami. Nagbibiyahe kami. Ngayon, yung barko. So, yun lang. So, sana patuloy maniwala. God first always. God first. God first. So, God bless you guys. So, ganito ka-blurred ang buhay ko dati. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, biglang, boom, luminaw. Because God is our ways in our life. God is our compass. God is our guidance in our life. So, yun lang. Boom.